Isang magandang araw po ng Sabado sa ating lahat na nanonood sa ating Facebook Live sa Bukal ng Buhay under the Program of Managing Wellness in Times of Crisis. So ngayon po ay nagpapasalamat po kami sa unfailing support ng ating mga kapatiran. Ganon din po binabati namin ang lahat ng ating bisita at sa lahat po ng nanonood sa ating Facebook Live. Ngayon po tayo po ay magkakaroon ng discussion tungkol sa ating health at tayo po ay makinig at tayo po ay magkaroon po ng diskusyon upang tayo po ay magkaroon ng ideas kung paano po natin maisasaayos ang ating kalusugan. So, I am Christine May L. Martinez, the substitute of Ma'am Beth Castardo, and I am your host for today. So, ngayon po ay binabati ko po ang lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, ganon din po sa ating mga kapatiran, at ganon din po ay binabati ko po si Pastor Nath Contreras at kay Ma'am Myra Contreras, na ngayon po ay wini-welcome namin sa aming munting simbahan ng Westcom SDA Church. Tayo po ay dadako na sa ating second to the last na paksa tungkol po sa ating 10 secrets on how to live a healthy and well life in times of pandemic and crisis. But before we start, let us all bow down our heads. We will be having a short prayer led by our guest, so Sister Sandra Velasco. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, pinupuri po at pinapasalamatan po ang namin kayo sa araw ng Sabat na ito. Panginoon, puspusin niyo hawa kami ng inyong banal na Espiritu. Ama, bigyan niyo po kami ng karunungan sa maririnig namin ito. Ngayon din, Ama, ay nagpapasalamat po kami sa araw ng Sabat na ito at kayo na, Ama, sa blessings na ibinibigay niyo po sa isang linggong ito. Panginoon, ito po ang aming samot hiling sa matimis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you, sister, sa iyong short prayer. And now, let's continue our study. But before all we start, let us hear a soulful song na atin pong ipagkakaloob sa atin ng atin pong kapatiran ni Sister Monet Balaoro. So let's hear the message and pakinggan po natin ang isang napakagandang kanta na ipagkakaloob po sa atin ng ating kapatiran. Magluluwat sa lahat.
So ayan, amen po sa isang napakagandang awitin na sa atin ay ipinagkaloob ni Sister Monette. So sinasabi po sa awitin na tayo ay magtapat at huwag tayong manlupaypay. Atin pong i-apply ito sa ating buhay at atin pong alalahanin na ang Panginoon ay nasa atin palagi. So ang ating pong guest ngayon ay si Sister Sandra Velasco. So Sister Sandra, ready ka na ba? Ready na. Yes, amen. And gusto ko lang tanungin, Sister Sandra, kung gaano ba ka sarap yung gising mo ngayon? Gaano ba kaganda yung pakiramdam mo ngayong Sabbath day? Every Sabbath kasi napaka-refreshing sa akin. Parang, Amen. stressless sa akin. Kasi Yes. maaga ako nagigising. Actually, 4 pa nga ako nagising. So, Wow. super excited ko. So yan, dapat excited tayo lagi every Sabbath para atin pong ma-welcome ang Sabbath day. So yan, atin pong pagdadako na tayo sa ating second to the last topic ng atin pong 10 secrets in managing wellness in times of crisis. So narinig ko, Sister Sandra, na napakagandang topic ang meron tayo ngayon. Tama ba? Yes. Yes. So ano ba yung topic? Pwede ka bang magbigay ng hint or ng clue para malaman nila kung ano yung topic natin ngayon? Yung topic na to is about makipag-socialize sa ibang tao, magtulong sa ibang tao, which is ang topic po natin is invest time in others. Wow, so napakaganda pala. So title pa lang nakakaakit na. Yes. Invest time for others. So ito pala ay kasama rin sa ating secrets kung paano natin maayos ang ating wellness. Kailangan rin pala natin i-include ang others sa ating buhay. Yes. So ngayon, gusto ko lang tanongin, Sister Sandra, ano ba yung importance? Ano ba yung kahalagahan ng topic natin nito sa ating buhay? Sinasabi nga, di ba sa atin, it's better to give than to receive. Sabi Yes. nga po sa Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Yes, amen. So, ang pagtulong sa ibang tao, may mga benefits po yan, which is protects yung ating kalusugan at makakapag-less ng ating pagtanda. Yan. So, napakaganda pala. May mga benefit pala tayong makukuha dito. Ang alam ko, marami pa itong benefit na Yes. maibibigay sa atin. Ito ay tatalakayin natin ngayong umaga and ganun din, malalaman natin galing kay Sister Sandra kung papaano tayo nagkakaroon ng isang magandang kalusugan sa pamamagitan ng pag-i-invest natin sa Yes. ating kapwa. So, ano-ano nga ba yung mga benefit pa na pwede pa nating makuha dito? So sabi nga sa research, tangible assistance to others protects our health and lengthens our lives. So ang pagtulong sa ibang tao is makakatulong to sa kanila, which is lalo na ngayon nakakaranas tayo ng depression ngayong Yes. pandemic. Nakakaranas tayo minsan ng stress o pagkababa sa ating sarili. So pag-invest or pagtulong sa kanila gamit yung ating oras is makakatulong sa kanila sa kanilang buhay. Which Yan. is katulad na lang po nito sa work mo, sa school mo, or sa bahay mo. Pag sinabi ng mama, honey, you did a great job. So, anong mapipil mo, di ba? Oh, Napaka-satisfying na na magkaroon ka ng feedback sa iba. yes, maganda yun. At saka, isa ba doon is katawag dito, mas lalo ka pang mai-eager gawin yung mga Yes. bagay na gusto mo. Maglalakas pa yung, Kumbaga, parang mabuboost tayo. yes, lalo na sa work or sa school, di ba? Ang energy natin gaganda. Yung aura natin is mas magbo-bloom pa siguro. Yes. Kaya nga sabi po sa research, may inirelease po ng chemical yung ating body, which is, ang tinatawag po doon is endorphins via serotonin neurotransmitters. So yung endorphins na to is nirelease niya inilalabas niya ito sa ating katawan, sa paggawa ng mabuti. Yan, so napakahaba, endorphins, serotonin. Neurotransmitters. Yan, so endorphin na lang kasi hindi ko masasaulo eh. So ang Masyadong endorphin mahaba. pala ay nagpo-produce pala na ng ating body kapag tayo ay nagkakaroon ng time sa others. At saka may mga benefits yan, which is decrease stress in the body, improve our immune system, Wow.
Tapos fight against disease or stress. Yan, so hindi lang pala yung others yung natutulungan natin, kundi tayo din ay nagkakaroon din tayo ng benefit dito. So, Yes. win-win situation pala ito, ano? Kapag tayo ay nag-invest ng time sa ating kapwa, hindi lang ikaw ang matutulungan, kundi ako rin pala. Oh, at lahat, yung ating So, lahat community. pala ng ating kapwa. So, isa pang tanong ko, Sister Sandra, bakit nga ba natin kailangan ito? So, kailangan natin ito kasi nga sabi dun sa Isaiah 58 verse 6 to 8. Ang sabi po dito is in verse 6, free those who are wrongly imprisoned, lighten the burden of those who work for you, let the oppressed go free, and remove the chains that bind people. Verse 7, share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them. 8, then your light shall break forth like the morning, your healing shall spring forth specifically. So, mas magandang magtulong tayo sa ibang tao, mag-share tayo ng blessing sa ibang tao. So, hindi lang pala kailangan ito para sa atin, para sa ibang tao, kundi kailangan ito dahil ito rin pala ay sinabi sa atin ng Diyos. Ito rin pala ay kanyang sinabi sa atin na tayo ay mag-share. Tayo pala ay magkaroon ng time sa ating kapwa. So, next question ko, Sister Sandra, is paano mo ba na-apply sa buhay mo yung pag-i-invest mo ng oras sa kapwa? Paano ba natin yun pwedeng maisagawa sa ating buhay? So, may 10 times better tayo na tinatawag, which is una, send a card or an email to encourage someone once a week, or mga special occasion, Christmas, birthday, mga ibang Valentine's, diba, sa school, ginagawa nila yun, is parang nakakapag gaan ang loob natin. So, may nagkikare sa atin, may concern sa atin, yon. Yan, so even though we don't celebrate things like that, na minention ni Sister Sandra, isang magandang impression pa din sa atin na tayo ay makaalala sa ating kapwa. Kahit hindi araw na special, ito ay tayo ay magkaroon lang ng simple greeting sa ating kapwa. So, katulad na lang tuwing Sabbath day. Yes. Yan. So, kapag tayo ay makaka-encounter ng ating mga kasamahan or ng ating mga kapatiran, tayo ay babate agad ng Happy Sabbath. So, isang maganda impression yun na yung happy pa lang na word, di ba? Masaya na agad. Yes. So, tapos sasamahan mo pa ito ng isang magandang ngiti sa ating bibig. At saka especially pag sa social media tayo mga kabataan, Yes. di ba, uso na ngayon, mga simple quotes, Bible verse is Amen. makakatulong yon sa bawat isa, hindi man natin sila kilala, or pag nababasa nila yun, mas nakaka-relieve sila, di ba? Natatanggal Yes. yung stress nila. So, kapag pala tayo nagbo-browse sa ating sa ating mga Facebook, sa ating IG, sa ating Twitter, maganda rin pala na meron tayong mga na-encounter na verses, Yes, mga happy of course. quotes, ganyan. So, para tayo na-remind kung gaano tayo ka mahal ng ating Panginoon, and kung gaano tayo dapat maging grateful and thankful sa ating buhay. So, pangalawa naman is pag may kilala kang nagka-problema, kunwari, kaibigan mo, kapatid mo, or may nag-away sa inyong tahanan, is maganda makipag-usap ka sa kanila, or kuwain mo yun yung pagbabatiin mo sila, di ba? Para usually pag may kaaway ka, di ba, parang Yes. nakakapagod, napakabigat, matutulog ka na lang, ang bigat sa sarili. So, dapat, kunwari sa parents natin, di ba, Yes. dapat natin, ganito, ganyan. So, yun. So, hindi yan maiiwasan siguro, no? Kapag tayo ay may mga may mga parang mga kasama sa ating tahanan or sa na medyo nagkatampuhan, ganyan. Isang magandang way pala yun na atin silang pagbabatiin or gagawa tayo ng way, simple way lang Oo, siguro, no? Na sila ay magkakaroon ng time Yes. sa isa't isa. Or maging understanding sila sa isa't isa, Yes. maging open-minded sila, kung matanggap nila kung ano yung mga fault nila, di ba? So, pangatlo is write a letter to a parent, spouse, or child and tell them how much you love them. Yan, napaka-importante yan. A simple I love you nga palang
Ang sarap sa Oo, pakiramdam. napaka-sweet. So, lalo na sa ating mga magulang, sa ating mama, sa ating mga papa, sila yung mga pagod siguro, no? Mommy, daddy, ganyan. So, Yes. kapag pagod sila sa kanilang mga trabaho, siguro yung mga bata makakaisip, no? Lalo na yung mga pinakamaliliit talaga ng Yes. bata. Tapos, bubulong, mag-hug na, Mommy, I love you, ganyan. Kapatid ko Oo. ganyan, Ate, I love you. Yes, Bigla ka na lang yayapin. nakakaano ng puso, di ba? Oo, pag stress ka buong araw or Yes. pagod, nawawala. Bigla. So, napakaganda pala ng ating ano. So, ano pa ba yung sunod natin? So, if possible, pay for our friends, colleagues, or strangers for lunch. Yan. Usually, one time, may kaibigan ako, gutom yun ako, wala ko talagang pera. Oo. Sabi ko, tapos sabi niya, tara kain tayo, wala kang pera, tara, libre kita. So, parang ang sarap sa pakiramdam. Oo, ang sarap sa pakiramdam. May nagkikare sa yung kaibigan, or kahit kahit yayayain ka kahit wala kang pera, uy talaga, sama ka na, kami nang bahala sa'yo. Di ba? Ganon din yung mga na-experience natin. So, simple lang pala na kahit pagkain lang. Oo. Na pag-share mo, na pagyaya mo, uy, kain tayo kasi ganyan tayo mga Pilipino eh. Uy, kain tayo, sister, brother, di ba? Ganon. So, nakakagaan pala yun sa pakiramdam ng at mga niyayaya natin. And feeling ko, sa mga nagyayaya, isa din yun na satisfying part. Diba? Yes. So, naranasan nyo na ba yun na nagyayaya kayo sa isang tao pero nakakasatisfy rin talaga sa ating puso? Yes, So, super. napakagandang ano rin pala nun. At saka yung relationship mo sa kanya, gumugrow. Yes, diba? amen. Yan. Panglima naman is at work or at school, perform a random act of kindness. Maging mabait ka lang, or di ba Yes. makikita yun, lalo na pag Seventh-day Adventist ka. Di ba? Amen. Ipapakita mo kung ano ba tayo, Yes. di ba? Kung ano yung kaugalian natin. Kung ano yung pinagkaiba natin sa iba. Siyempre may Adventist to, di ba? Kasi alam nila yung ugali. Minsan, simple hindi nagmumura or patience, ganyan. Yes. So, napakaganda rin pala na kapag tayo ay merong mga simple lang na mga ginagawa sa ating workplace, sa ating classroom, like that. So, di ba halimbawa sa mga classroom, ganyan. Yes. Kapag halimbawa, kasi sa PSU kasi kapag yung mga kasama mo, hindi masyadong madaming Adventist Yes. talaga. Doon ka talaga masusukat kung papaano ka eh. So kapag halimbawa, may lead the prayer, yung professor magsasabi, lead the prayer, sinong gusto mag-pray? Automatic na ituturo ka kaagad, ay si Yes. ganito po, Adventist po yan, sir. Alam niyo ba, Ganyan. napansin ko mga instructor na Adventist, sila lang yung nakikita ko, nagpipray tuwing umaga. Yes. Usually si Ma'am Tala, Yes. Tana. Yes, si Ma'am Diba? Tana. Sabi ko, Adventist to. Yes. Tapos, Isang magandang trait yun na sa nakikita atin. mo sila. Na nakikita na Ina-apply. every morning, nagpipray, nagkakaroon ng devotional. Meron pa nga yun, di ba? Yes. Yung parang every 10 minutes, first 10 minutes natin is magkakaroon muna tayo ng devotional. yes. So, ano pa ba yung mga natin? So, number 6 is find a worthy cause and volunteer. So, yan, mga sa community natin, kay Oplan Linis. Yan, di ba nakakatulong, nakaka-save tayo ng environment, Yes. nakakalanghap tayo ng fresh air. One time last time na nagpunta ako, doon nakita ko, ang linis talaga ng Hartman, di ba? Yes. Maraming Yung beach. Parang ang ganda ng pakiramdam sa maligo, di ba? Yung ganon. So, dahil doon is, may mga community service na nangyayari dito sa atin, di ba? Hindi lang dito sa Palawan, kundi sa ibang lugar. So, maganda rin pala yun, no? Na kahit tayo ay, halimbawa, makikijoin tayo sa or Yes. since pandemic ngayon, pwede na tayo mismo Yes. yung gagawa ng paraan Tama. para tayo ay magkaroon ng part sa ating community para tayo mag-volunteer, di ba? Yes. Number 7, find a worthy charity and donate your time or whatever resources you can afford. Ayan, so may mga simple charity lang ko Yes. sa bahay ampunan, 'di ba? Yes. May mga kilala tayong veterano or nagdo-donate sila. Nagdo-donate na Oo, talaga. hindi kahit hindi naman malaking halaga, simple lang. Yes. Pagkain lang or anything, damit. Oo. 'Di ba? I-donate mo to sa charity na to. Makakatulong sa kanila 'yun. Kahit nga yung mga old stuffed toys natin, old Yes. bags, ganyan. Tuwang-tuwa yung mga Tuwang-tuwa bata. na sila. Pero kapag meron naman tayong mga opportunity na tayo ay makakatulong talaga, Yes. isang malaking tulong din yun sa kanila.
kahit nga wala tayong maibigay yung simpleng pagturo lang dun sa mga bata, yung pagpapasaya sa kanila, storytelling, kasi gustong-gusto nila yan. Tapos makikita mo yung laki ng ngiti nila pag Yes. nakaka-receive sila ng isang bagay or Amen. kahit simpleng pagkain or tinapay lang yan, tuwan-tuwa na sila. Tama. Busog na sila. So, sunod naman is join a church or a community organization and help the surroundings community. Yan, di ba may mga, dito sa church may tinatawag na Global Youth Day. Yes. Yan, di ba? Nagbibigay tayo ng, hindi lang pagkain, Word of God. Pinagpipray Yes. natin sila. So, Nagpipreach. isa yun sa nakakatulong sa isang tao or na-appreciate niya yon. Hindi niya man sabihin pero nararamdaman niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon, may nagkikir sa kanya or may nananalangin sa kanya. So, doon din papasok yung care group natin, sister? Yes. Kaya tayo may care group kasi para tayo ay parang magkaroon tayo ng team na tayo ay mag-reach out sa ating community, sa Yes. ating environment. Yan. Tapos number 9 is give a non-profit organization work in third world country. Yan. And number 10 is sponsor someone who wants to go on mission-related trip. Yan. So, or hindi man tayo or mga laymans natin, di ba? Kahit simpleng donations lang or magbigay lang tayo ng makakatulong sa kanya. Yes. Since nag-serve siya sa tao, nag-serve siya sa Panginoon, di ba? So, yun. Kahit wala tayong time pala, pwede tayo makahelp Yes. sa pamagitan ng halimbawa, kapag merong mga nagsiserve, Hindi man tayo yun, di ba? merienda lang, ganyan, pamerienda, uy, merienda kayo dito sa bahay, kain tayo dito, or bigay na lang ng mga food, since ngayon ay pandemic, hindi pwede yung mga large gathering, pwede yon na magbibigay tayo, magdodonate tayo sa kanila ng pangmerienda, ng pangkain nila, ganyan. Sa pamagitan nun, is nakakatulong rin pala tayo sa ating kapwa. Oo, sa ating mga kapatid. Uy, kapatid, dito ka muna. Di ba? Magkain tayo. Yon. So, ayan po, yun na yun. And, sabi nga, investing someone through your time and energy can literally change their person's life. Yes, Yan. so isang napakagandang topic po ang ating napag-usapan ngayon. Kapag tayo nag-invest ng time at ng ating energy sa ibang tao ay hindi lang yung natin, hindi lang yung buhay natin yung nag-iiba, kundi buhay din pala nila. Is Yes. naapektuhan din pala Nakakapag-serve ito. pa tayo sa Yes. simpleng bagay na yun. Okay, so amen. I think that summarizes all our topic and all our discussion ngayong umaga. Patuloy po namin kayong ini-invite na makinig sa ating Bukal ng Buhay under the program of Managing Wellness in Times of Crisis. And bago po tayo magtapos ngayon, tayo po muna ay magkakaroon ng short prayer. Atin pong iyuko ang ating mga ulo. Let's pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at tinataas po namin ang inyong pangalan. Kayo, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan at ganun din po, Panginoon, alam po namin na kami po ay makasalanan sa inyong harapan. Kami po ay nagpapakabanal at nagpapakalinis, Panginoon. Kami po ay inyong tulungan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na inyo pong ibinigay sa amin at sa isa pong magandang blessed Sabbath day na amin pong natamo. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa inyo na kami po, Panginoon, ay bigyan po, Panginoon, ng amin pong mga resources, ganun din po, Panginoon, ng ways kung paano po kami makakapag-invest ng time sa aming mga kapwa, ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Panginoon, ganun din po, ipinagdarasal din po namin ang kagalingan at ang healing ni Brother Di Matera. Panginoon, kayo po ang maghipo sa kanya, Panginoon, at kayo po ang magpagaling sa kanyang karamdaman. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagdinig sa aming panalangin. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So yan, nagpapasalamat po kami sa inyong panonood sa aming Facebook Live sa Bukal ng Buhay. Kami po ay ini-invite po namin kayo na makinig po sa amin. Ganon din po pwede nyong i-watch, i-share, and i-like. Ganon din po sa ating pong YouTube page or YouTube channel, Bukal ng Buhay SDA. Pwede nyo po itong i-subscribe and makikita nyo po doon yung mga videos na ating pong na-post tungkol sa Managing Wellness in Times of Crisis. So maraming salamat po at hanggang dito na lang po. Maraming salamat and have a blessed Sabbath day.